Tingnan nyo. Sobrang luwag oh. Ayan oh. Halos naglalaro na yung ano, yung ating filler gauge. Sobrang luwag niya na. Kaya sobrang lagatik. Oh. So kanina tagusan siya. Pwede mo siyang patagusin, ganyan-ganyanin. Ngayon mahihirapan na siyang tumagos. Pero makakatagos pa rin siya. Itong umbok na to, kung hindi nakatapat dito, hindi pa yan naka top dead center. Ibig sabihin yung ating piston hindi pa nakapwesto doon sa pinakataas. So subukan natin ikutin. So dito. Ito. So ito rin yung palatandaan na top dead center tayo. Ito. Kung nakikita nyo yan na kung nakikita nyo yan na palatandaan na yan na parang tuldok. So dapat nakatapat yan dito. Ito, masasalat nyo. Ito. Walang kung makikita nyo. Pero ayan o. Ayan, masasalat nyo yan dito. So dapat ito nakatapat yan hanggang dito. Ito dapat nakatapat yan dito. Oh, 'di ba? Kailangan tapat na tapat siya. Yung tuldok na to dito, ayan, masasalat niya yan dito. Itong ano na to, nakaumbok na to. So ayan yung top dead center natin. So pag inikot nyo to, ayan. Halimbawa, inikot nyo, ikotin natin. Hindi nakatapat siya dito, pero hindi nyo magalaw to. Hindi nyo yan magalaw. Ibig sabihin, hindi yan naka-top dead center. Hindi nakapwesto yung piston nyo sa taas. Ayan, so baka nasa pinakababa yung ating piston. Kaya kailangan natin makuha yung top dead center. At kung makikita nyo, wala rin yung, hindi rin nakapwesto yung sinasabi kong umbok kanina dito. So dapat may umbok yan dyan na nakatapat dito. So nakatapat siya rito yung ating tuldok dito. So kahit nakatapat yan dyan, kung hindi naman nakatapat yung tuldok doon, ay yung umbok dito, kung hindi yan nakatapat dito, hindi pa yan ang top dead center. Kailangan pa nating ikutin. Yan. So hindi nyo rin to magagalaw. Ay ang rocker arm, hindi nyo yan magagalaw. Matigas yan, hindi nyo magagalaw. Ayan o. So yun ang palatandaan natin guys. Dito na lang tayo kukuha ng top dead center natin para mas mabilis. Ikutin natin. Siyempre, another ikot. Ayun. Ikutin ulit natin na tumapat ulit siya. Ayan, tingnan natin yung tuldok dito sa baba. So tatapat ulit natin siya. Paikot ulit para mapunta yung piston sa ating top dead center. Ayun. So andito na, nakatapat na. So ayun, tapat lang natin. At kung nakita nyo na nakatapat na yan dito,
tingnan nyo rin kung nakatapat na rin yung sinasabi natin na umbok doon sa ilalim. Ayan, so nakita nyo na nakatapat na rin siya. Ito guys, oh, yung umbok dito. Ayan, so nakatapat na yan dito, and then pag nakatapat na yan dyan at nagagalaw nyo na yung rocker arm, ayan, ganyan, nakarelax na yan, so pwede nyo na yang i-tune up. Ito pati sa ilalim, makikita nyo na nakarelax na siya. Ayan, nagagalaw nyo na, oh. Ayan, magalaw na. Ayan guys, so gagamit tayo ng tools para sa ating tune up. Ano nga ba natin malalaman kung ano yung size na para dito sa intake at para doon sa exhaust? So malalaman nyo to kung ano yung size nito dito sa feeler gauge. Ayun guys, so nandito sa ilalim ng upuan. Ayan, so intake natin is 0.10 mm. Tapos siya ating exhaust is 0.24 mm cold. So ayan yung ating intake at exhaust 0.10. Ayan, so sana nakikita nyo ng malinaw. And then yung ating exhaust, pinaghalo natin yung 0.15 and then 0.9 equals to 24. So ito yung ating intake, ito yung ating exhaust. Pag nasalat nyo na medyo may ganit siya, ayan, ganyan, so naka ano siya, nakalapat siya, ayan, oh. So hindi mo siya mapapatagos agad dun sa kabila, ganyan guys, oh. Oh. So kanina tagusan siya, pwede mo siyang patagusin, ganyan-ganyanin. Ngayon mahihirapan na siyang tumagos, pero makakatagos pa rin siya. Ayun guys, so tapos na tayong mag tune up. So bali ang tune up lang natin yung dito kasi sobrang luwag na. At yung sa ilalim natin, yung exhaust is okay pa siya at hindi pa siya sobrang luwag. Tamang tama pa yung kanyang gap. So ayun guys, okay na yun. Kailangan na natin isarado to. Pandarin natin. Dari mga mami. Ayun, umismok na yung tunog niya. Ayun guys, at pinong-pino na yung kanyang tunog, hindi kagaya nung nakaraan na talagang sobrang may lumalagitik-lagitik sa kanya. Ngayon is okay na yung kanyang tunog. Sure na tayo na ayos na yung kanyang gap. Ayun, ang ganda ng tunog niya. So nakabukas muna rito kasi dyan tayo na wadget, diba? Ang ganda ng kanyang tunog, smooth na smooth. Goods na yan guys. Okay na okay. Kaysa lumastos kayo ng 500, pwede nyo namang gawin sa halagang 200 pesos na tools. Kaya nyo nang gawin yung pag tune up ng inyong 125 na click. So ayun, so pag kailangan yung mag tune up, may tools na kayo, hindi na kayo pupunta pa sa shop para magpa tune up. So easy lang at madali lang gawin.
So basta natutunan nyo yung proper na pag tune up, madali na lang yan. So okay na nga. At goods na to.